Sec, gaya po sinabi nyo kanina, ako po bata pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan nyo. Pag sinabing Lindol, nasa Feebox pa kayo before. Pag sinabing Lindol, ito yung paghahanda sa Lindol, Renato Solidum na po yan. Pero doon po sa tagal ng serbisyo po ninyo, Sec, meron ba kayong parang, parang meron ba kayong frustrations na ito yung re-recommend ko, ito yung sinasabi namin dito sa Feebox, hanggang ngayon nasa DOST na po tayo, na parang hindi nyo pa nakikita? At marami nang magagandang ginawa. Kailangan lang nating tuloy-tuloy. Kasi alam mo, napaka-importante na lahat ng tao ay alam ang gagawin. May kanya-kanya tayong role. Apo. So bilang individual, dapat ligtas tayo Mm. kapag lumindol. Unang-una, bago tayo makatulong sa ibang tao, dapat ligtas muna tayo. Yes. Ligtas din dapat ang pamilya natin. Mm. Pero kapag ikaw ay iba-iba na yung role mo, dapat alam mo rin ang gagawin. Kaya importante na patuloy ang simulation drill ng iba't ibang mga taong sa gobyerno. Mm. Sa local government, national government, sa military, and the private sector. Dapat tuloy-tuloy ang pagsasanay niyan. Meron po tayong quarterly. Nakikita nyo po Kaya ba? nga importante yun eh. Nakikita nyo po ba na dagdagan pa natin? Kasi every 3 months eh. Well, unang-una, iba-ibang sa eskwelahan dapat iba talaga. No? Mm. Iba sa eskwelahan. Pero ang kailangan din natin, meron tayong formal training sa eskwelahan. Pagdating naman sa bahay, meron ba silang ginagawa? So in 2015, naalala ko to, si Secretary Luis Trupa ang nasa DepEd, I suggested na magkaroon sila ng parang assignment sa mga kabataan na yung assignment na yon, series of questions, pag sinagot ng pamilya kasamang kasambahay, ang magiging earthquake preparedness plan at home nila yon. Kasama ang pamilya doon sa assignment. Oo, hindi yung anak hindi yung lang. bata ang sasagot, pati tatay, nanay, kasambahay. And then ililink yung sagot sa barangay disaster preparedness plan. Nagawa naman yon. Kailangan patuloy na gagawin yon para second nature na maabutan ka sa bahay, maabutan ka sa eskwelahan, alam mo ang gagawin. But since ang nasa eskwelahan ay sinasanay ng ating mga guro, minsan nakakalimutan yung kasanayan sa bahay. Ngayon po, na may ganyan na naman. Kasi alam naman natin, anduro na eh. Minsan kung kailan lang may malakas na lindol, saka lang nagigising lagi ang kamalayan or parang doon nagiging aggressive. Paano nyo ginagrab po yung opportunity ngayon na may nangyaring malakas na lindol para talagang mag-full blast ng mga information dissemination, paintindi sa mga kababayan natin ito? Ang unang ginagawa ng DOST Feebox, pumupunta doon sa lugar na naapektuhan ng lindol. May tinatawag tayong quick response teams. Meron tayong geologist para alamin anong nangyari. May mga engineers tayo, civil engineers, na dinodocument yung damage na nangyari sa mga lugar para ma-refine yung meron tayong software pang-estimate ng damage bago pa lumindol. Tinuturo din natin sa LGU. Meron din tayong mga kababayan na nag-explain sa mga tao kung anong nangyari kasi minsan nagpapanik pa yung mga kababayan natin dyan. Kailangan nilang ma-explain na ng tama. Anong nangyari? Anong posibleng mangyari? Anong mga kinakaharap sa susunod na araw? At anong dapat gagawin? Pero kailangan din nating paigtingin ang information campaign sa mga lugar na hindi nasalanta ng lindol. Siguro nakita ko yung isang sikat na fast food chain na siguro palagi ko nagre-rent lang yun sa building na yun. Bumagsak Yes. at pakita pa sa international news. Yes. Dapat lahat ng companies, kung maglo-locate kayo ng business nyo, dapat sinisigurado nyo na matibay yung ginagamit yung building. Importante yung resilience ng mga businesses kasi hindi lang business ang ating pinapangalagaan dyan. Yung buhay ng ating mga empleyado, pinapangalagaan din natin. And customer, syempre. And customer. So, sa Pilipinas, ang DOST ay nag-generate na ng mga information na pwede nyo magamit. Meron tayong tinatawag na Hazard Hunter. Hazard Hunter PH, Google nyo lang, pwede nyo nang malaman nasaan yung fault, ano ang posibleng tumama sa iyong bahay, sa iyong eskwelahan. In less than a minute, malalaman mo na ngayon kung ano yung mga panganib na dapat paghandaan mo. Kung gusto mong tumingin ng hazard map, nandun din. With DepEd,
naghanda na rin tayo ng module, yung Plan Smart for Safe Schools. Paano i-assess ang mga eskwelahan at paano gawing mas ligtas ang mga eskwelahan. Pero siyempre, pag nagawa na yung mga eskwelahan noong unang panahon, then you have to assess kung matibay o hindi. Ganoon din with the local government. Gaano tayo kabilis magresponde at mag-recover? Kasi hindi nagtatapos ang trabaho natin sa pag-monitor ng lindol. Kailangan nating bigyan ng guidance ang mga local government. Paano natin i-anticipate yung posibleng lindol at paano tayo pwedeng gumawa ng recovery plan even before the earthquake has happened. Meron tayong Plan Smart, ready to rebuild. Pero ang gusto na talaga nating mangyari ay ayusin na ng LGU yung planning ng mga settlement. So, together with the SHUD, meron tayong Plan Smart for Sustainable Human Settlement. No? At ito pong mga ginagawa natin ay base sa research and development, hazards and risk assessment, at pwede na nating ma-anticipate yung posibleng mangyari at pwede na nating gawing mas tama yung ating pagpaplano sa mga bahay at building. At kung sakaling mangyari man yung lindol, pwede na nating ma-anticipate yung mga potential impact. Pwede na nating pagplanuhan paano tayo magre-responde at paano tayo magre-recover. So, ang importante talaga ay planning but based on information, scientific information. If we have that, marami tayong mariresolve na problema na hindi kailangang maging lumaki pa sa panahon ng disaster. Yun yung ginagawa natin ngayon. Marami pong pa-training na ginagawa ang DOST through FIVOX and Pag-asa para makita natin na hindi sapalaran ang pagtira sa iba't ibang mga bayan ng Pilipinas. Kaya nating mas maging ligtas. Although kahit paminsan-minsan nagkakaroon ng malalakas na mga paglindol, di kaya pagsabog ng bulkan, o di kaya ay pagdaan ng bagyo o malalakas na ulan. Opo. Sex, nakikita niyo po ba na na-appreciate, dami niyo naman pong ginagawa eh. Maaaring yung iba hindi lang sila aware. Pero nakikita niyo po ba na na-appreciate itong mga projects ninyo pagka may nangyari na or pagka pinipresent nyo nang wala pang nangyayari, hindi masyadong na-appreciate ng mga kababayan Well, natin? marami namang nakaka-appreciate. In fact, ako ay natutuwa dahil yung earthquake, alam mo yung mga nationwide simultaneous earthquake drill, tayo nagsimula niya ng 2005. Yes, opo, naalala I ko po became yan. the director in 2003. So nakita ko na tama yung ginagawa ng maraming tao. Kailangan lang natin ipagpatuloy. Pero yung planning for resilience, ito ay sinasakatuparan natin through partnerships with the DOST regional offices. Meron tayong Handa Pilipinas campaign in this administration. Itong Handa Pilipinas campaign, pinapakita natin yung iba't ibang mga technologies and information na pwedeng ma-avail ng mga local government at ng private sector. So nagsimula ito nung last second half ng 2022 at every year meron tayong exhibition and lecture and preparedness discussion, Luzon, Visayas, and Mindanao cluster. So every year, iniikot natin yan sa buong Pilipinas. But since 2025, I think, back-to-back na yan sa Regional Science and Technology Week celebration ng DOST. May Handa Pilipinas Regional and National Science and Technology Week. Para kung ang interest ng mga tao ay sa paghanda, doon tayo. And then kung ang interest mo naman ay economic development, mga solusyon sa sakit ng tao, sa agrikultura, doon naman tayo sa ibang aspeto. Maraming may interest. Pero yung interest na yun, kailangang maipakalat pa at ma-influensya natin yung ating mga kababayan. Kasi then, local government na yan na kailangan nilang pagtingin. Kasi hindi naman kaya ng national government yan. Ayun. In fact, sa ating National Disaster Risk Reduction and Management System, may kanya-kanyang role sa national, regional, provincial, and local level. At frontliner ang ating mga local government. Kaya karamihan ng ating effort is capacitating ang mga towns and cities and provinces sa bansa. Yun nga po, pupunta po ako doon, Sek. Siyempre, gusto nyo maintindihan ng kababayan natin. Pero katulong nyo dapat ang nasa LGU, Yes. local,
So sino po ang mas target nyo talagang makaunawa ng mga ito, mga pag-aaral, ito ano, yung mga kababayan natin una? Or yung sa LGU dapat kayo una dapat makaintindi nito para makatulong talaga namin Well, kayo? of course, sabay-sabay yan, pero ang pinaka-priority natin, maturuan natin ng LGU, mga disaster managers, mga planners. Kasi sila ang influencer dapat sa mga Yes. kababayan natin. But in the meantime, syempre, sabay din sa public awareness. Kaya nga yung media ay napaka-importante. Tuwing may mga nangyayari hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, nagpapa-unlock tayo ng mga interview, no? And importante 'yun. Pero ang issue kasi is paano iplano ng tama ang kahandaan. Hindi kasi 'yan individual lang. Dapat per LGU meron kayong strategy. Alam nyo kung sinong malalandslide, magkakaroon ng liquefaction, masusunami, maliban doon sa shaking na lahat ay apektado. So parang maglalabas ang DOST, ito yung mga dapat paghandaan. So kanya-kanya kayo ng implementation. Ano yung akma sa inyo? Okay, kunyari pupunta ko sa isang lugar. Ang tanong, anong panganib sa lugar mo? Lahat pagyanig, lahat mararanasan. Opo. Ground shaking, Yes, lahat yan, apektado tayo. Pero may fault ba dyan? So kailangan mong malaman. Malambot ba yung lupa dyan? Liquefaction ka. At mataas ang shaking. Nasa dalampasigan ka, dagdag mo yung tsunami. Pag nasa dalisdis ka o sa bundok, landslide. So, bawat lugar, bawat bahay, may kanya-kanyang assessment, may kanya-kanyang kahandaan na gagawin. Dagdag mo pa yung sunog. No? So, shaking, sunog, and then either may dagdag ka pang fault rupture, liquefaction, tsunami, o landslide. Ginagawa natin yun. Kaya nga, yung dinevelop nating hazard hunter ay makakapagbigay sa sino man sa Kahit atin sa sino. Pilipinas ng lahat ng panganib na dapat mong pagandaan. Basta i-assume mo lang ground shaking, sunog. Laging kasama yun. Laging kasama, posibleng sunog. Opo. Gaya po ng sinabi ko kanina, kilala po kayo talaga pagdating sa advocacy din dito sa preparation sa mga disaster din. Siyempre nagkakaedad po tayo. Maaaring darating yung time magre-retire po kayo. Paano nyo po gustong maalala ng mga kababayan natin si Secretary Renato Solidum? Well, gusto ko lang ma-institutionalize yung mga ginagawa ng gobyerno at ng private sector upang mabigyan ng chance ang ating mga kababayan base sa information given, guidance for planning and preparedness na mas mataas na chance na mas ligtas. Siguro is magamit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa tamang paraan upang mas maging ligtas ang ating mga kababayan, mas maging ligtas ang mga kabuhayan, livelihood ng ating kababayan. At dito natin, dahil nasa DOST na ako, kino-combine na natin. Hindi lang yung perspektibo ng disaster risk reduction, climate resilience, pati na rin sa livelihood ng ating mga kababayan. We have to combine this. Kasi meron tayong mga kababayan na hindi inaalintana yung panganib dahil yung kabuhayan nila ang priority. Hindi umaalis ng bahay dahil may iwan yung alagang hayop. Kino-combine na natin yan. At ang gusto nating maabot pagdating sa pag-intindi kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kahandaan, resilience, we should not view resilience as merely surviving but thriving. Ibig sabihin, hindi lang survival para sa ating buhay ang ating gagawin. Yung ating kabuhayan ay dapat hindi masyadong apektado kapag dumating yung mga sakuna. At gusto nating maging kahalintulad ng Japan na despite na marami ring mga natural na panganib, they're not only surviving but economically thriving. Correct. Yan yung gusto nating magawa sa DOST sa tulong ng iba't ibang ahensya. Kasi nandito yung iba't ibang mga specialized agencies na kailangan makombine natin para matulungan ang ating mga kababayan. Ang gusto natin ay magkaroon ng mas mahaba at dekalidad na buhay ang ating mga kababayan, maging mayaman ang buhay nila at mas importante, mas ligtas ang buhay at kabuhayan. Yan ang hangarin ng bawat Pilipino. Mayaman o mahirap, yun ang gusto natin. Meron tayong ina-aspire. At doon natin tinitingnan sa DOST yung ano yung aspiration ng bawat Pilipino na pwede nating matulungan na maabot nila. So masasabi niyo po, Sek, na pag nakita niyo yun sa mga kababayan natin, naalala na kayo?
Kahit hindi ko maalala. Masaya na ako dyan. Basta. But of course, syempre, ang maraming nakakaalala sa akin, trabaho ko sa FIVOX. Yes. No, but we should go beyond survival. We should be thriving. Yes. And this is what we want as a country. Mas mayaman tayo, mas maunlad, mas madali tayo mag-survive. Yes. Hindi ka pwedeng mamilit sa ating mga kababayan na, maganda ka dito samantalang walang trabahong maayos. Alam nila. Kailangan maturuan sila sa livelihood, maturuan sila sa health and nutrition, magkaroon ng tamang edukasyon, at least makaka-function sila, marunong sila ng environmental management and protection, at syempre yung climate and disaster resilience. Lahat yon dapat i-combine mo.